Okay. Okay, take time. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, so collective breathing. Teka lang. Hinga lang muna tayo na malalim. Okay. So, tingnan natin kung kaninong energy ang masasagap natin today. Anong energy ang masasagap natin today. And at the same time, bigyan na rin tayo ng spiritual advice. Okay, about the situation. Tingnan natin. Water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. Water sign. Hingi po kami ng card para sa ating water sign. Tingnan natin. This is a collective reading. Okay, collective reading for water sign. Okay, meron na. Death card. And the Hierophant. Okay. Unang nakuha ko dito, water sign, is yung pagiging confused. Okay, just in case medyo confused ka about sa isang tao, relationship, any connection, my dear, mag-e-end na daw siya. Posible din meron mga marriage na mag-e-end, relationship na mag-e-end, but ang pinakamalakas na energy over here is any distraction or any confused na energy, pagkagulo, pagkalito sa iyong isipan, my dear Scorpio, ang mag-e-end, okay? Actually, I love the energy. Lalo doon sa area, my dear, ng pagkalito, confused, about some marriage or any connection. I don't see, hindi ko ma-express yung energy, of course. Masyado. Pero meron mag-e-end. I can feel na meron relationship or meron connection, my dear, na mag-e-end very, very soon. Posibleng connected yun, my dear, doon sa hindi ka na-distracted, hindi ka na-confused. Okay, we have here the King of Swords. And we have here the Three of Swords. Confirmation, my dear, kutob, hinala, mga bagay na nalilito ka. Baka, my dear, yun din ang magle-lead para makipaghiwalay ka or mag-detach ka or gumawa ka ng mga endings. Okay, I can feel some confirmation sa energy ng King of Swords tungkol dun sa connection. I can feel, my dear, na for the longest period of time, parang naguguluhan ka or parang nalilito ka, my dear, sa mga bagay-bagay. For some of you din, my dear, is matagal na dapat kayong gumawa ng death card pero hindi kayo makagawa ng death card. Posibleng tiniis ninyo yung Three of Swords for the longest period of time. Binigyan mo ng chance, my dear. Inunawa mo. You try to work out kung ano man yung connection. Sinubukan mong ayusin, sinubukan mong unawain. Pero I can feel over here na parang nagkakaroon na ng clarity, my dear. Sa pagkakaroon ng clarity na yon, you, my dear water sign, is nag-decide ka na, my dear. You are decided, my dear, okay, na i-end mo na kung ano man yung bagay na yon. For some of you, masakit, pero kailangan mong gawin. The very smart na card, the King of Swords, clarification, okay, ng mga bagay na posibleng medyo malabo lately, hindi malinaw, medyo magulo, okay. So, tingnan natin. I can feel also na baka you are dealing with somebody, isang tao na posibleng deceiving. Magaling man din lang, magaling magpaikot. Nagawa ka niyang magstay doon sa connection. Nagawa ka niyang paniwalain doon sa kung ano man yung bagay na yon. Nagagawa niyang i-twist or i-convert, my dear, yung katotohanan o yung kasinungalingan sa katotohanan. Yun na nakukuha ko dyan. Merong part mo, my dear, na parang, alam mo yun, confused, naguguluhan ka. Sa energy ng Hierophant, I can feel, my dear, na naguguluhan ka. Nag-uurong-sulong yung energy. For some of you, makikipaghiwalay na ako, tama na, aalis na ako, pero hindi siya nangyari. Nag-stay ka, pero ngayon, sinasabi ng card over here na you are finally decided, my dear, na aalis ka na doon sa connection na yon or aalis ka na doon sa sitwasyon na yon. Ayaw mo na, pagod ka na, sa kasinungalingan, pandilin lang, okay? Tingnan natin, water sign. Ang daming ginawa sa'yo ng tao na to. Panloloko. Okay. Meron talaga ako nakukuhang energy ng marriage, kasal, na masisira. Connection. The Knight of Cups and the Six of Cups.
nakukuha ko sa area na to, my dear, na punong-puno ka ng pagsisisi. Posibleng kulang ka sa experience, kulang ka sa karanasan, hindi mo alam kung ano yung pinapasok mo during that time. Kaya kanya napaikot, kaya kanya napabilog, kaya kanya napasakay sa mga bagay na gusto niya. Madali kang nagpadala, madali kang naniwala sa mga sinasabi niya sa matatamis na salita. Okay, yun ang nakukuha ko dyan. Nakontrol ka niya. I can feel for some of you, nakontrol ka niya, napaniwala ka niya. Okay? Tinakpan niya lahat ng mga bagay na pinalitan niya lahat. Paniniwala mo, believe mo, naniwala ka sa kanya. In short, sumunod ka sa kanya, my dear. Kahit ilang beses mo na siguro siyang nahuli or nakita or meron siyang ginawa sa'yo na hindi maganda, nagagawa mo pa rin siyang patawarin at nagkapatuloy pa rin yung connection ninyo. Dahil probably spiritual awakening, my dear, over here, Hierophant is connected sa energy ng spiritual. So, posibleng ang ating buong may kapal na mismo ang gumawa ng paraan, my dear, para maalis ka or makagawa ka ng desisyon sa connection na ito. I can feel, my dear, na parang masyado ka pang kulang sa experience, okay, during that time. Kasi ang energy ng Six of Cups is energy ng parang matagal na na connection or matagal na na energy, and at the same time nagre-release siya ng energy ng innocent. Okay, sinunggaban ng tao na to yung pagiging inosente mo dun sa mga bagay-bagay. Sinunggaban niya yun, my dear, na parang madali ka niyang mapapasunod. Okay, in short, parang tinake advantage ka niya. Yun ang nakukuha ko. Tinake advantage ka nitong tao na to. We have your energy ng Taurus, we have your energy ng Scorpio, we have here also energy. So far, yun lang muna. Taurus, Scorpio, okay. Posibleng kapwa mo siya, water sign or earth sign siya. Grinab niya yung opportunity, my dear. Yung pagiging innocent ng energy mo. Sinunggaban niya yon. Alam niyang mapapaikot ka niya, alam niya mapapaniwala ka niya sa mga bawat salitang bibitawan niya. Pinaikot-ikot ka niya, my dear. Kahit nakakagawa siya ng kasalanan, nagagawa mo siyang patawarin. And for some of you, baka iniisip ninyo na, ano bang pinakain sa akin nito? Bakit hindi ko magawang magalit sa kanya? Ginayuma ba ako nito? Pinaramdam sa'yo ng tao na to na parang wala ka ng ibang option kung hindi siya lang. Kaya hindi ka makalis-alis. Pinaramdam sa'yo ng tao na to na parang wala nang ibang magmamahal sa'yo kung hindi siya lang. Na wala nang ibang tatanggap sa'yo, my dear, kung hindi siya lang. And naniwala ka, my dear. Naniwala ka sa kanya. The Page of Pentacles and the Eight of Pentacles, okay? Posibleng energy nga to ng Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, okay? Posibleng katrabaho mo ito, okay? Young energy ang nakukuha ko dito. Mapaglaro, very playful, okay? Very playful. Hindi pa tapos na maglaro itong tao na to. Willing siyang mag-explore, okay? Actually, ang dami niyang ino-opera ng love. Nag-o-offer siya ng love sa lahat. Very accessible siya sa lahat ng tao. Magaling siya makisama sa ibang tao, pero sa mga tao na kasama niya sa buhay, like sa'yo, iba ang ugali niya. Sa ibang tao, sa mata ng ibang tao, mabait siya, anghel siya. Wala siyang kamalian. And ganun din ang tingin mo sa kanya for the longest period of time. Na anghel siya, mabait siya, wala siyang kamalian, my dear. Pero lately, parang nagbago lahat yon. Akala mo hardworking siya. Actually, yung representation niya, my dear, sa sarili niya is sa unang tingin maganda. Like, very smart, very talented, very hardworking. Pero lahat yun pala ay pakitang tao lang. Hindi yun totoo. Ginagamit niya yung mga bagay na yun para maka-attract siya ng tao, para makakuha siya ng papuri, para magustuhan siya ng mga tao. Lahat yun, may dear, ginagawa niya. For publicity only. Mabait siya sa ibang tao. Baka for some of you, baka politician ito. Kasi nakukuha ko dito, my dear. Mabait siya sa mga tao. Baka politiko. We have here the Two of Wands. And we have here the Ten of Wands. Umabot na, my dear, sa punto ng buhay mo na napagod ka na talaga sa kanya.
By the time na pinapanood mo to, my dear, you are finally decided, nakakalas ka na sa kanya. Ayaw mo na. Pagod ka nang intindihin siya, pagod ka nang unawain siya. Pagod ka nang pagtakpan siya. Pagod ka na sa lahat ng mga kasinungalingan niya. Pagod ka nang pagtakpan siya at sumakay sa lahat ng kalokohan niya. Pagbigyan siya at patawarin siya. Bigyan siya ng pangalawang pagkakataon. Pagod ka na sa kanya. Sa mga oras, my dear, na pinapanood mo to, mararamdaman mo na parang pinagsamantalahan niya, my dear, ang pagkatao mo. Na sinunggaban niya, my dear, ang kamangmangan mo sa usapin ng pag-ibig. Pinaikot-ikot ka niya, pinaniwala ka niya sa mga bagay na hindi naman totoo. Pinaramdam niya sa iyo ang peking pagmamahal o hindi totoong pagmamahal. Ginamit ka niyang kasangkapan sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Sa madaling salita, inabuso ka ng taong ito. My dear, ito ang ating collective reading para sa araw na to. I hope and pray, my dear, na nakatulong sa iyo ang reading na ginawa natin. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa reading na to. Hanggang sa muli. Bye-bye.